Sa telebisyon, nais ngayon na mga makakaliwa sa kamera na iban sa social media ang SMNI. Yan ang resulta sa franchise hearing ng network sa kamera. Si MJ Mondihar sa report live. MJ. Franco, magandang gabi. Isa nga yan sa mga malalaking na pag-usapan sa mahigit 3 oras na pagdinig kanina sa Kamara. Sa House Committee on Legislative Franchise Hearing ay makailang beses na iginiit ng mga makalawang kongresista na dapat na rin daw iban sa lahat ng social media platforms ang mga programa ng SMNI. Hindi kahit pa napatawan na ng indefinite suspension ng network sa free radio and TV dahil sa pagpabor ng National Telecommunications Commission o NTC sa panawagan ng Kamara laban sa himpilan. Sagot dito ng NTC at MTRCB. So if that is the case, Your Honor, if should the MTRCB decide to endorse that suspension order to the NTC or suspension on other platforms, perhaps we can consider, the NTC can consider that, Mr. Chair. If the MTRCB decided to suspend or cancel a program in all kinds of media platforms, and said decision is final and executory, we can endorse it to the NTC in order. Tanginang yan. Lakas ng tama, no? Ang lakas ng tama nitong tatlong kongresista na to na ipaban sa mga social media itong SMNI. Bakit ba takot na takot kayo at apektado sa SMNI? Eh nagbabalita lang naman ng SMNI. 'Di ba? Kagaya ng GMA, ng News 5, ng ABS-CBN na nasa social media. Pare-parehas lang na nagbabalita. Ang tanong, bakit umiiyak? At bakit doon nakasentro ang mga nais nyo, yung mga plano nyo? Bakit nakasentro sa SMNI? Kung hindi sa SMNI, si Pastor Kibuloy o kaya si FPRRD. Doon yung pattern nyo eh. Gusto nyo talagang mawala yung mga nagsasabi ng katotohanan. Kasi ganito kasimple ang konsepto eh. Kung inaakusahan ka o may inaakusahan sa yung balita, kung sinong tao man yon o sinong organisasyon o sinong kahit sino, kung alam mo naman sa sarili mo wala kang ginagawang masama, eh bakit napaka apektado mo? At dahil nga dito sa nasa politika ka, kongresista ka, eh bakit parang main priority nyo yung mga usapin o yung patungkol sa SMNI? Bakit parang gusto nyo talaga na mawala ito? Anong meron ba sa SMNI? Balita o masakit na katotohanan? Yan yun eh. Kasi kung alam mo sa sarili mo, alam nyo sa sarili nyo na kapag nire-red tag kayo na hindi naman pala totoo, sinabi nyo na nga, galing na sa bibig nyo, hindi totoo. Oh, nasa na? Bakit takot na takot kayo? Kayo mismo ang nagpapakita sa mga mamayang Pilipino na guilty kayo. Guilty, kitang-kita. Tangina. Iyak ng iyak. Sa lahat ng hindi affected, kayo yung nagre-react. Paano nga naman kasi? Alam ng maraming Pilipino na yung mga sumasama sa mga nagrarally at yung parang nagiging pinuno nila doon o humahandle, eh kayo yun. Kahit ba itanggi nyo na dahil kabataan party list kayo, na kayo yung head nun, o Teachers Act, o Grabiela, o kahit ano pa yan, kaya pagka may rally, eh nakikita kayo doon na nagsusuporta. Hindi, alam ng mga Pilipino na kaya nandun kayo dahil kayo ang promotor.
Kayo ang promotor. Alam ng mga Pilipino yan. Alam ng mga Pilipino. Ako, galit na galit lang ako. Kahit noon pa, buhat nung ma-realize ko to, na malaman ko lahat ng ito, ng kaguluhan na nagpapamangmang sa mga kabataan, dito nga sa mga dinadala yung fake news. Kaya nga dati, dahil nga maluwag kayo at wala pang SMNI na nagbabalita na katotohanan, at kung di pa kayo mabunyag na involved dito sa mga makakaliwang grupo, noon pa galit na talaga ako dyan sa mga fake news na yan. Dahil nga itong mga makakaliwa na to ang nag-i-spread nagtuturo, nagdidikta sa mga news outlet noon na naibabalita sa mga tao, na i-spread, pinipid nila sa mga tao, kaya pati mga magulang at mga anak, puro fake news ang alam. Nagiging ignorance. So ngayon, ayan na naman kayo. Gusto nyo na naman mawala yung programang SMNI dahil nga dito sinasabi yung katotohanan eh. Ang gusto nyong mamayagpag o mag-stay sa mga ganyang news outlet, yung mga gusto nyo lang. Yung mga talagang nababraso nyo, nadidiktahan nyo, ayaw nyo ng may competitors. Pero sa totoo lang, napakaganda ng may competitors. Dahil dyan makikita o pwede yan mapagkumpara kung alin ang malinaw na pagbabalita at tama. Sa totoo lang, hindi na kailangan sabihin eh. Mismong mga Pilipino na ang nagsasabi na ang SMNI ang kaisa-isang news outlet na nagbigay ng katotohanan. At talagang yung mga moto nila na para sa bayan, boses ng masa, talagang akmang-akma sa programa nila. Kung ano ang binabalita nila, kung anong klaseng pagbabalita, at kung gaano ka-quality. At talagang para sa mga mamamayan, para sa mga Pilipino. Unlike sa mga gusto nyong news outlet, kung ano-ano lang yung gustong ibalita. Tsaka nga syempre, ganito kapag may mga balita na alam na madadamay kayo o ikasisira nyo, nababraso nyo nga yung ibang media outlet. Kaya gustong gusto nyo patanggal ang SMNI dahil ang SMNI hindi yan nababraso. Hindi yan nababraso. Kaya pati naman sa social media ngayon, putang ina shit. Putang ampaw ang utak. Ampaw. Ano yan? Sosyo kayo ng mga ng mga founder niyan kay Mark Zuckerberg at talagang parang malakas ang loob niyo na ipatanggal yan. Malakas ang mga tama sa ulo. Pero kung dito nga sa Pilipinas, gusto niyo ipaban, posible. Kaya nga lang, hindi yan maaaprubahan at hindi yan gugustuhin ng mamayang Pilipino. Ang gusto niya yata parang katulad sa China. Sa China kasi bawal yun bawal, may mga bawal sila na platform o basta sa mga website, sa social media. Kumbaga kung ano lang yung gusto sa nila government, yun lang ang inaaprubahan. So yung mga ganong bagay kasi depende yan. Hindi naman porket may ganong patakaran yung China, i-adapt natin. Magkakaiba ganito yan kada bansa meron niyang mga ideas na pwedeng i-grab ng Pilipinas. For example, China, kung ano yung maganda doon. Kung merong batas sa China na pwedeng i-adapt na maganda na makakatulong sa Pilipinas, pwedeng i-adapt. O kunyari dito sa Amerika, o dito naman sa Germany, sa Japan. Kumbaga ganun kada bansa kasi may kanya-kanyang ideas yan na very effective. Pwede mo siyang i-grab kung alin yung magaganda. At depende rin yan kung aangkop ba sa pamumuhay sa Pilipinas o angkop ba sa kultura. Basta kung angkop sa bansang Pilipinas. Ganun yan Kasi hindi naman porket may isang maunlad na bansa, lahat ng gagawin doon o patakaran doon, ia-absorb natin. Hindi po. Kailangan talaga is
kung ano lang yung magandang ideas ay pag-aralan at kung angkop sa bansa natin, pwede. Pero kung ito nga sa may SMNI, kung igagayin natin sa China na ibaban, hindi po yan papayagan ng mga mamayang Pilipino at yan din sa gobyerno. Itong mga mambabatas kasi, parang sa kanila lang umiikot yung Pilipinas. Gusto ata lahat ng sabihin nila aprubahan. Hindi po pwede yan. Pag-aralan yung mabuti at tignan nyo rin yung side ng mga Pilipino kung gusto ba nila. Kasi kung sinasabi ng mga mamayang Pilipino na napaka-importante ng SMNI sa kanila, kasi nung nakaraan nga sa vlog natin sinasabi ng iba, ngayon lang nagkaroon ang Pilipinas ng ganitong klaseng pagbabalita na napaka-natural, walang bias, walang kinikilingan, direct to the point at naiintindihan. Hindi lang naiintindihan, meron pang natututunan dahil diyan may tinuturo din diyan mga batas at iba pang mga bagay na nagiging kaalaman ng bawat isang Pilipino, na nagiging knowledge nila na hindi nila naririnig sa ibang news outlet. Kasi karamihan nga sa mga ibang news outlet puro lang kung ano lang yung gusto nila. Kumbaga kung ano lang gusto nilang ibalita, kung anong gusto nilang topic, kung anong gusto nilang sabihin, yun lang. Kaya yung mga Pilipino walang na-absorb na kakaibang nakakaibang kaalaman o may natututunan, tsaka wala silang mga yung mga tawag dito, bang segment, kulang sila sa mga ganoon wala din silang wala din pang international na kung saan kinakailangan na updated ang Pilipinas sa usapang international. Kaya yung tatlo na yan, ayan si Raul Manuel, pati itong teachers party list sa Graviela, ayan yung mga party list na yan, mga kongresista, wala yang ibang gagawin o walang ibang magiging resulta ng mga pinaplano niya at gagawin kundi sa pansariling interest nila, na sila talaga yung makikinabang ng matindi. Hindi para sa mga tao yan, utang para sa mga boss nila o baka sila ang mga boss. Kaguluhan at kamangmangan, katangahan, tanga na nga, dapat sinisipa na yan mga yan. Wala nang maitutulong sa atin yan. Kahit ilang beses kong i-explain dito yan o ibalita yan, yan lang talaga ang masasabi ko dyan. Yan, wala yang magagawa. Yan, mga salot dyan sa lipunan. May naisip nga akong ideas lang para sa akin lang to baga share ko na lang din. May naisip ako na, kasi madami nga to sila na naaya ng mga kabataan na sumama sa rally. Meron ako naiisip na idea na kapag sisimula silang mag-rally o may gaganapin si rally, yung mga kasama doon, yung mga may imbitahan doon na mga tao at kabataan, idaan muna sa mga police station ganyan o sinong kinakaukulan sa mga lugar na i-check, parang gano'n, i-check kung akma ba o totoo bang itong ipaglalaban nila akma sa buhay nila na apektado ng mga ganon. Tapos i-check din kung naimbitahan lang to dahil sa kaibigan mo yun o kasali ka sa GC nun o sa organisasyon o kaibigan. Kumbaga para makita kung talagang akma yung pinaglalaban doon sa irarally nila sa patungkol sa pamumuhay nila, kung apektado ba talaga. At malaman din ng magulang na kumbaga makumpirma na ganun, kasali ba tong anak nyo sa ganyan-ganyan. Tapos para ma-check din, baka naengganyo lang ng mga NPA o ng mga makakaliwang grupo. Doon ma-check. Kasi bigla-bigla mag-rally sila tas napakadami. Kumbaga, yun, pwede yun para sa akin para sa akin lang. Para ma-check din talaga. Kumbaga, hindi naman nahadlang yung pinaglalaban. Kumbaga, okay, sabihin natin kasi kahit anong presidente naman talaga, merong mga grupo na mga nagrarally, depende kung ano yung pinaglalaban nila. Yung sa akin lang is
kung merong mangyayaring ganyan, wala namang masama na ipaalam. Kunyari nga sa police station o sa ibang malapit sa kanila o mahawak na politiko dun sa lugar nila, yung mga tao na yan, na ma-check kung naengganyo lang ba ng NPA o na brainwash, akma ba talaga yung pinaglalaban nila sa buhay nila, kung apektado ba talaga, at malaman din ng pamilya kung pinapayagan ba talaga to na sumama sa ganitong pagrarally o ibang gawain nila dyan. Kaya para sa akin, naisip ko ganun, pero hindi ko naman sinasabi na posible, pero para sa akin maganda lang, yun lang, na share ko lang. So yun, tuloy natin para malaman natin yung sasabihin pa ng iba. Pero aminado ang NTC na hindi saklaw ng kanilang regulatory powers ang social media platforms. Correct. Ang MTRCB naman ay kasalukuyan na raw inaamyendahan ang kanilang charter para isali ang on-demand social media platforms sa regulatory functions. Pero kailangan pala ng batas para amyendahan ang MTRCB charter. Ang programang Laban Kasama ang Bayan ang numero 1 sa pinuprotesta ng mga makakaliwa. Ang natatanging programa sa balat ng Philippine Television laban sa komunistang teroristang grupo na CPP-NPA-NDF. Nauna na ang pinangalanan ni dating Pangulo Rodrigo Duterte, sina Teachers Party List Representative Franz Castro, Gabriela Representative Arlene Rosas at Kabataan Congressman Raul Manuel bilang legal fronts ng CPP-NPA-NDF sa Kamara. Sila ang napupuna ng anti-insurgency program ng SMNI. Sinita naman ang mga abogado ng network at tinawag nilang pambubusal sa himpilan dahil pati social media platforms ay gustong iban. Lahat na attempts dito para busalan ng SMNI, lahat dito ini-explore. No? Tinanggalan na nga, binusalan na nga dahil sa order ng NTC na binigyan ng pagbubusal ng indefinite period ng SMNI. Tapos, siyempre hindi kasama doon yung online platforms. Hinahabol pa doon, ha? So, hindi ko alam, ang katanungan ko, sino bang takot sa SMNI? Ang Congress investigation dito, Hinabol pa nga naman talaga. Talagang takot sila talaga. Tangina, kung merong FB, hahabulin din nila sa FB. Diyos ko po. Papatanggal nila sa Facebook, sa YouTube, o kahit anong social media platform. Tangina, ano ka? Boss ng lahat? Pati sa social media, patanggal mo pa? Ibig sabihin, meron silang kinukubling hinanakit at talagang parang hihimatay na sila sa sobrang sakit ng kanilang nararamdaman dahil nga patuloy na talagang sinisiwalat sa mga mamayang Pilipino kung sino ba talaga ang nanggugulo at salot sa bayan. Ganun lang kasimple. Kung hindi kayo totoong ito tatlong mga na yan, mga salot sa bayan na yan, kung wala kayong ginagawang masama, hindi dapat kayo apektado. Kasi ang ginagawa nyo, parang nagiging main priority nyo pa ngayon yan, na pati social media. Tangina, ang awkward nun. Grabe. Ayan, pag napanood ng maraming Pilipino yung ginagawa niyan, alam na. So ito, panoorin pa natin. Ito nga pala, si Attorney Mark, magaling yan. Tsaka yung segment sa SMNI na, ayan nga, tungkol sa batas, napakaganda niyan. Tulad na sinabi ko kanina, yung iba kasing nakagisnan natin na mga mainstream media, yung mga news outlet, walang ganung mga segment. Meron silang kukuhaning mga attorney, nakakasabwat pa nila na kung ano man yung interest nila, nakakasabwat nila. Totoo yan. Dito sa SMNI, maririnig mo mismo kung paano sabihin o paano ipaliwanag ng mga attorney dito nga sa segment nila sa tungkol sa batas, na tama lahat ng tinuturo. Talagang kahit i-check mo o pag-aralan mo, talagang accurate. Ganong kaganda. Tsaka pwede ka pang magsuplong sa kanila.
Kasi eto yung ibang mga kababayan kasi natin na mahihirap, o kahit sabihin mo hindi mahihirap, kapag sa lugar nila, sa probinsya nila, meron sila nakikita ang politikong may ginagawang mali, o example, nag-illegal logging, merong tawag dito, nag-aano ng oil na illegal, parang mga ganon, o kahit ano pang mga ibang kalokohan na mga politiko doon sa bawat lugar, pwede mong isumbong sa kanila, pwede kang pwede mong itawag sa kanila. Kasi nga naman dati, kapag nung wala pang SMNI, walang masabihan yung mga tao. Nakakatakot naman kasi kapag sinumbong mo o talagang nireport mo na merong politiko sa lugar nyo na may ginagawang anomalya o illegal, wala silang mapagsumbungan. Tsaka pag may pagsumbungan sila, konektado din doon o alliance o nababraso ng politiko sa inyo o kayang bayaran, tangina, pwede pang ipapatay yung taong concerned lang sa bayan, yung mamayang Pilipino na gusto lang maging nasa ayos lahat. Kasi yung ibang politiko kasi diyan, ang tingin nila sa sarili nila, bawal silang pagsabihan, bawal silang sitahin, lalo pa kung maibubunyag yung kalokohan, kung may illegal na ginagawa. Kaya tong tatlo na yan, hindi ko alam kung ba't binoboto pa yan. Hindi ko alam kung ba't binoboto pa yan. Tangina, kung ako lang masusunod, sisipain ko na. Hindi, kasi nakakainis lang na tangina, lahat ng Pilipino, lahat ng tao, minsan lang mabuhay. Napakaikli ng 50 years old lifespan ngayon o 60, kasi hindi mo na masasabi kung aabot ka pa ng 70 o 60. Kumbaga, minsan ka na lang mabuhay, hindi mo pa bibigyan ng magandang history yung sarili mo, na nakatulong ako sa ganto ganyan, nakatulong ako para maging maayos yung ganyan, ganto yung maging makabuluhan yung minsan mo lang na pagkabuhay. Kasi tangina, real talk, kapag namatay ka, hindi mo alam kung saan ka mapupunta. Wala pang kahit sinong tao na nakapagsabi o nakapagpatunay kung saan ka mapupunta. Kaya naman tangina, napaka legit. Minsan lang talaga mabuhay. Give your best. Gawin mo lahat ng makakatulong. Gawin mo yung tama. Tangina, dito kasi sa mga tao na to, hindi naman kayo aabot ng 1,000 years old para ipatuloy nyo yung paghahasik nyo ng lagim. Maawa naman kayo sa mga tao. Pansariling interest nyo lang yan at sa mga boss nyo yung mga pinaglalaban nyo na yan. Tangina nga yan, makakatulong ba yan? Kaya galit na galit talaga ako pagka usapang mga ganyan, kasi nga matagal na akong bad trip sa mga yan, sa mga kaululan yan. Tuloy natin to para marami pa tayong malaman. Of legislation, hindi sila piskal, hindi sila korte, hindi sila trial of to gather evidence. Kung hindi, pag-imbestigan lang sila based on kung gagawa sila ng batas. But granting na gagawa sila ng batas, kailangan yung batas na yan hindi ma-violate yung due process clause. Yung due process clause, kailangan fair, kailangan consistent with justice, kailangan Franco, hindi basta-basta yung naging komento ni Attorney Rolex Suplico dahil ito, matagal na ito sa larangan ng franchise law. Sino man nakaupo ngayon sa NTC, mas matagal ito experience si Attorney Rolex Suplico, at nakikita na nga yung pamipressure sa NTC at sa MTRCB hindi dito sa issue ng paghirit na tanggalin nga sa social media platforms ang mga programa ng SMNI. Apektado din itong dalawa dahil si Attorney Rolex ay may programa sa DZAR Sunshine Radio, at si Attorney Mark Tolentino naman na may programa rin sa SMNI na ngayon ay hindi na nakikita o national TV dahil nga sa indefinite suspension ng NTC. Hindi pa raw ito ang huling pagdinig ng
franchise ng SMNI. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, balik sa'yo, Frank. Tangay na kasi, bakit kasi, bakit kasi, tangay na, minarites ka, o sabi mo nang ganon, o binalita ka, o inakusahan ka. Tangay na, kung di naman totoo, bakit ka nagre-react? Ito, huling-huli talaga sila kung bakit nagre-react sila at gumagawa pa sila ng way para masupil. Katulad nga nitong sa SMNI, susupilin nila kasi nga, tangay na, equivalent nun, totoo yun. Guilty ka nun. Ganun yung kasimple. Whew! Yes, MJ, linawin ko lang, meron pang kasunod, meron pa tayong specific date. Kung next week pa ito, or alam naman na nasa ng ating mga kabayan dito. That we have to know, Frank, dahil nag-adjourn kanina ang mababang kapulungan yung hearing ng Franchises Committee na hindi binabanggit o walang nag-move kung kailan ang susunod na pagdinig. Pero makailang beses sa binanggit kanina yung salita na on the next hearing. So malamang sa malamang hindi ito ngayong araw ang pinakahuling pagdinig para nga himay-himayin ang mga nasilip nila na mga umano'y paglabag ng SMNI. Pero nanindigan ang legal counsel natin na ginagawa natin ang trabaho sa SMNI for press freedom at naninindigan na lahat ng ating ginagawa ay for nation building at wala tayong ibang sinisita sa SMNI ayon sa mga abogado, Attorney Mark Tolentino at Attorney Rolex Subico, kundi ang mga kalaban lamang ng Estado na ngayon ay nasa gobyerno. Franco? Maraming salamat, MJ, sa Tama yon. Kasi ganito yan. Yung SMNI, pansinin nyo, kung hindi dumating yung SMNI, iikot tayo sa mga ka-fake newsan ng ibang news outlet na nahahawakan ng ibang politiko at nasusupil. Tapos hindi kayo makakakita ng ganitong mainit na issue o balita kasi nga tahimik nun eh. Kasi nga nakokontrol nila. Hindi katulad ngayon, napansin nyo na sumikat tong tatlo na to. Kasi nga, ngayon pa lang sila nabuking. Nung pagdating ng SMNI, talagang binuking na agad sila. Ganon kasimple. Malalaman mo na agad kung ano yung pinopunto. At malalaman mo na agad na kung totoo ba o hindi itong akusasyon. Kasi mismong sila nagre-react at gumagawa pa nga ng paraan para supilin yung SMNI. Kitang-kita ang motibo nila. Kitang-kita yan mga kababayan. Kaya maging aware na tayo sa tatlo na yan, pati yung mga party list na hawak nila. At may mga alliance pa yan syempre. At di lang yon, meron pang mga kanyan, may mga ibang politiko pang kasabwat o ka-alliance na nandyan nga sa gobyerno. At syempre, ang masaklap nun, kung kakampihan talaga yan ni Lisa o baka konektado na sila kay Lisa Araneta at kay Tambaluslos, talagang yari tayo. Yari. Palagi ko, merong konekta kay meron ng lagay ko kaya malakas yung loob ng mga to na supilin yung SMNI. May bulong ni Tambaluslos tsaka ni Lisa Marcos, Lisa Araneta. Ano na yan, tawag dito, baka alliance na talaga nila yan. Kasi malakas yung loob eh. Malakas yung loob na manlaban eh. Hindi naman malalaban yan kung kung walang kapit. So ang bottom line ng topic natin ay dahil nga apektado tong mga kongresista at talagang nagka-hearing, balak supilin ng mga kongresista dito sa Kamara ang SMNI. Pinagtutulungan nila. Yung si Tambaluslos, matik yan. Matik na yan. Nakita nyo naman ang galawan. Kapag ayaw nila, sinusupil nila talaga. Pinag-iinitan nila. Yan yun. Yan na nga, nabalita na nga dito na tuloy-tuloy pa rin na ginagawa nila ng paraan kung paano masusupil ang SMNI.